Request for interim release ni Duterte ibinasura. Isang bagong balita mula sa The Hague, Netherlands. Mismo ang Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC ang nagbigay diin sa desisyong panatilihin sa kustodiya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanggihan na ng korte ang kanyang apela para sa pansamantalang paglaya o interim release. Ito ang ikalawang beses na ibinasura ang kahilingan ng kanyang kampo. Ang ruling ng Appeals Chamber nitong Biyernes, ika-28 ng Nobyembre 2025 ay unanimous. Ibig sabihin, wala ni isa sa 5 hukom ang bumoto pabor kay Duterte. Sila Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza at ang 4 pa niyang kasamahan ay nagpasyang tama ang naunang hatol ng Pre-Trial Chamber 1 at dapat manatili sa detention facility si Duterte. Bakit nga ulit ibinasura? Hindi kinatigan ng Appeals Chamber ang mga argumento ng depensa. Narito ang kanilang 3 pangunahing punto. Una, mataas na flight risk. Ang pangunahing pagdududa ng hukuman ay ang posibilidad na magtangka siyang tumakas o iwasan ang paglilitis. Dahil sa kanyang patuloy na political influence at malawak na network, naniniwala ang ICC na maaaring makiiwas siya sa paghaharap sa korte. Idiniin din na dahil sa international political contacts ni Duterte ay may kakayahan siyang magtago at takasan ang hustisya. Pangalawa, banta sa hustisya. May sapat na basihan anila na maaari siyang maging sanhi ng pagharang sa hustisya. Kabilang dito ang banta na makikialam siya sa mga investigasyon o mananakot ng mga testigo at biktima kung siya ay palalayain. Supalpal to the highest level. Napatunayan ng ICC na may kakayahan si Duterte to interfere in the investigation and obstruct and endanger the court proceedings ng kanyang kaso. Pangatlo, hindi sapat ang kalusugan. Ipinilit ng depensa ang issue ng humanitarian grounds, ang kanyang edad at umano'y issue sa kalusugan. Pero iginiit ng hukuman na hindi ito sapat na dahilan para baliwalain ang mas matitinding peligro na dulot ng kanyang paglaya. Hindi raw pwedeng maging mas matimbang ang kalusugan sa pangangailangang maprotektahan ang integridad ng proseso ng korte. Bigo din ang kampo ni Duterte na mapatunayan na ang pagpapatuloy ng kanyang pagkakapiit sa ICC Detention Center ay pagkakait sa kanya ng humanitarian considerations. Kahit na crimes against humanity ang kasong isinampa sa kanya, European standard ang healthcare niya at di hamak na maganda ang kulungan niya. The International Criminal Court upholds the law to the highest standards. Hindi uubra ang drama. Ang desisyong ito ng Appeals Chamber ay final at nangangahulugang mananatili si Duterte sa kustodiya ng ICC habang nagpapatuloy ang proseso ng pagdinig para sa mga kasong crimes against humanity o mga krimen laban sa sangkatauhan na kanyang kinakaharap. At sa huli, si Duterte ay kulong pa rin.